So ito na nga yung ating honest review dito sa motor na to. Dahil marami sa akin nagre-request ng honest review nito, i-share ko na din sa inyo yung mga naging experience at hindi nagustuhan dito. So kung nakikita nyo, gabi na tayo gumawa ng video dahil may trabaho pa po ako. So pagpasensyahan nyo kung may ingay kang maririnig. So ito ay isang Motorstar Explorer 250 version 2. So ang unang hindi ko nagustuhan sa motor na to is ang kanyang mga fairings. Dahil sobrang nipis talaga ng kanyang fairings. No? Kung makikita nyo, sobrang nipis niya. Actually yan, naka-fiber na yan eh. So ingatan nyo lang siya na hindi siya matumba kasi madali lang talaga siyang mabasag. Isa sa mga common issue ng motor na to is ang kanyang OBR seat dito. Kung lagi kayong may backride or OBR, so madali lang siya mabasag. So marerecommend ko ay bumili kayo ng tail support. Mabibili yan siya sa Shopee at mga marketplace. Pero kung ayaw nyo, para sporty pa rin siya tingnan, aesthetic, magpa-fiber na lang kayo dito sa ilalim. So papiberan nyo lang yan, magiging matibay na to. Susunod na hindi ko nagustuhan dito is sa kanyang engine noise. Actually normal lang naman siya. So ipaparinig ko sa inyo. Nakakainis lang kasi yung tunog niya. So kung ganito siya oh. Kasi kung magdadrive kayo ng mga ibang motor, maninibago talaga kayo sa ingay ng makina nito. So actually sa una lang naman yan, masasanay din kayo. So sunod na hindi ko din nagustuhan dito is ang kanyang vibration. So yung vibration na sinasabi ko is nanggagaling siya dito sa kanyang speedometer. So hindi na kasi ito stock ng speedometer ko, kaya hindi na siya nagbabibrate. At dito sa kanyang visor, hindi na po ito stock ka. Kasi yung stock nito is ganito lang oh. Ganito lang siya. So aftermarket na po ito. Dito sa kanyang tawag dito, plastics. At saka dito, nagbabibrate din kasi ito minsan eh. So huwag kayong mag-alala, may solusyon tayo dyan. So bumili lang kayo ng rubber strips ito. Bumili lang kayo ng rubber strips. Then lagyan nyo yan dito. Dikit nyo yan dito. Dikit nyo lang yan dyan. Then ito. So kita nyo may rubber strips ako dito, kabilaan yan. So tapos lagyan nyo din yung visor. Yan. So video blur. Pero may rubber strips yan sa loob. Then dito sa ilalim. So yun lang naman yung nagiging cause ng vibration. So kung titingnan nyo yung motor ko ngayon is hindi na siya stock looking. Ito yung stock look nyo. After 7 months, isa lang yung na-encounter kong issue dito is ang kanyang push start. So yung pag-on ko dito, nagbi-blink lang yung neutral niya. Then pag press mo yung kanyang clutch, is nag-click lang yung kanyang starter relay dito sa ilalim. Wala namang akala ko sira yung starter relay or battery. Nag-check na din kasi ako. So nanghiram ako ng battery, so chinek ko siya. Hindi battery yung sira niya kasi bago naman. So body ground lang yung naging sira niya. So far yun pa lang naman yung naging problema ko dito sa motor na to. Gagawa na lang ulit ako ng bagong video kapag meron na naman akong iba na encounter dito or naging problema niya. Bago ko tapusin tong video na to is bibigyan muna natin ito ng malupit na montage.